pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako eh. Talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Matapos ang mainit na harapan ng mamambabata sa Quadcom at ng dating Pangulong Duterte, nagbigay ng opinyon si Attorney Ferdinand Topacio tungkol sa katatapos lang na Quadcom hearing noong Miyerkules, November 13, 2024, kung saan dumalo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang programang Yes Yes Show Topacio, sinabi ni Topacio na pinaglaruan lang ni Duterte ang mga mambabata sa Quadcom hearing at tila may pasaring siya sa mga ito. Kabilang sa kanyang mga nabanggit ay sina Congresswoman Attorney Jervil Jinky Luistro, Congressman Dan Fernandez at Congressman Benny Abante. Ani Attorney Topacio, alam mo, pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako at talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Doon sa Quadcom meeting, maganda yung Quadcom kahapon. Masaya. Alam mo, pinaglaruan lang sila ni Pangulong Duterte. Natatawa ako talagang pinakita nila na sila ay walang alam. Hindi, natatawa ako. Bakit nila iniimbestigahan si Pangulong Duterte? Kung may kasalanan siya sa krimen o hindi. Kaya tinatawanan lang sila di ba, sinabi na ng hukuman, paulit-ulit na, at hindi yata pumapasok sa kukote nitong mga nasa Quadcom kasi mahihina ang kukote. O hindi ko malaman kung mahina ang kukote o talagang hindi lang nila, clueless lang sila. O talagang ang pakay lang nila ay busitin si Duterte. Hindi, ang masama nun pag na-high blood yun, baka biglang bumitaw Yun na nakakatakot Ay, di naman siguro sila na-high blood Hindi kasi, sinabi na ng Korte Suprema, ang legislative hearing ay hindi hukuman. Hindi ito NBI na iniimbestigahan ng krimen, hindi ito pulis, hindi ito piskalya. Kukuha ka lang ng impormasyon para ikaw ay baka gawa ng batas. Yung EJK, ano pa bang kinukuha nilang batas? Di ba gumawa na sila? Opo. Di ba? Yung kabubuhang EJK ni Dan Fernandez, ni Akop, di ba? Ni sino pa ba? Ni Barbers. Sir, nitong si huwag kang magbanggit ng pangalan. Alin? Kanila naman talaga yung batas di ba kiniklaim nila? Ba't ko babanggitin? Di ba nakakiti pa sila, dala-dala nila yung batas? Bakit hindi ko babanggitin yung pangalan nila? Proud sila sa batas nila Hindi nila alam nakakatawa yung batas. Tagilid nga po Hindi, di ba diniscuss na natin? Opo. Ang pinagbabawal nila ay EJK. Bawal na naman talaga ang EJK Extrajudicial killing, lahat po ng pagpatay na hindi pinag-uutos ng hukuman, extrajudicial killing. But wala bang batas na nagbabawal sa pagpatay? Meron! Revised Penal Code. Wala bang batas na nagsasabi na kapag public official ay ang gumawa ay maximum penalty, aggravation yan pag public official. Pag wala bang batas na nagsasabing pag may reward system ay yan ay murder. Meron na, revised penal code. Aggravated ang homicide to murder kung by in consideration of a price, reward, or promise, reward system. So, inutil po. After 11th na yata yung kahapon, Opo. Pang-11. After so many hearings, yun lang ang nagawa nyo? Yung EJK bill na kabobohan? Ay, sayang ang pera namin sa inyo. Sayang ang perang ginastos nyo, panay Jollibee. Yung nakakain nyo sa amin, sayang yung Jollibee nyo. Kasi wala po kayo nagagawang batas. Kahapon, kala nyo, ginigrill nyo si Pangulong Duterte. Yun bang mga kinukuha nyong impormasyon kay Pangulong Duterte kailangan para gawawa kayo ng batas? Hindi na. Bakit? Nasagot na yun, nakuha nyo na kay Garma, yung sinasabi nyo reward system. Nakuha nyo na yung kinukuha nyo kay Grijaldo, na ayaw naman bigay ni Grijaldo. Tingin ko madedemanda kayo dyan. Parang tingin ko lang sa aking bolang kristal. Alam nyo, ang aking bolang kristal ay 2. Naku po. Dalawang bolang kristal. Pagka gusto kong malaman kung ano mangyayari sa yung hinaharap, tumutungo ako. Natanong ko tinitignan ko yung aking bolang kristal na 2. Kinakalog-kalog ko. Diba? Indian pa na. Pero attorney, thankful. Kakalog-kalog.
thankful kami sa inyo kasi mas nauunawaan namin ang paliwanag mo actually. Ako gusto kong mabalik yung death penalty. Halimbawa, ngayon paano nila gagawaan ng batas yun? Ewan Ibabalik ko, uli? kung dinidiscuss nila, nyo, Diba? kahapon nga natatawa ko, tinatanong niya, answer daw, yes or no. Hindi mo pwedeng gawin yun. Legislative investigation. Ibig sabihin, aware si Duterte ng gano'n. Siyempre, piskal yun eh. Galing. Abogado yun eh. Bakit ba pinofocus nyo sa kanila kung may guilt siya ng krimen? Hindi po trabaho ng legislature yon. Abuso yon. Kaya nga sinasabi, kung gagawin yung parang investigasyon, may tatayo ako rito. Di ba sabi ni Pangulong Duterte? Bago sasabihin pa, you answer yes or no. Hindi pwedeng i-answer ng yes or no. Sabi nga, alam nyo, eto na lumabas kahapon ang double standard ng Quadcom, ang double standard nila sa witnesses. Alam nyo, pwede naman palang tratuhin ang witness na nagpapaliwanag, pag nangangatuwiran, hindi kino-contempt, pwede naman. Bakit kay Pangulong Duterte ayos naman ang trato nyo? Ba't sa iba? Dahil kaya nyo, dahil hindi dating Pangulo. Dahil naalangan kayo. Okay, sasabihin nila, hindi, kasi dating Pangulo yan, entitled to courtesies. Pero, may equal protection clause po tayo sa konstitusyon. Every person similarly situated should be similarly treated. Anong similar situation ni Pangulong Duterte sa ibang mga witnesses? They are all resource persons. Okay. Yeah. So aside from the equal protection clause, meron pong specific na nakalagay sa konstitusyon, dapat tinatrato with respect at dignity ang resource person in a legislative hearing. Eto, dating Pangulo, di nyo masigawan. Pwera lang si Paduano. Ako natatawa nga hindi, wag daw, dapat daw kalmado. Bakit yung si Paduano? High blood. High blood lagi. Palagay ko to nung pinanganak to, sumisigaw na Habang buhay niya sumisigaw. Palagay ko hanggang mamatay ito, sumisigaw to Ginaglihi sa sama ng loob ito Yung may mga sinasabi noon, pinaglihi sa sama ng loob. Ayun. Ito naman si Abante, irrelevant naman, Legislative inquiry, magko-quote ka ng Pariseo. Pariseo, Ito, di ba pinakita, may Escalade na bulletproof, may AMG, meron yung mamahaling yung hindi ko alam yun Yung motorsiklong 3 gulong na mamahalin, 1.8 million yata yun. Apo. Meron din si Digong noon saka si Pastor Kibuloy. Meron siyang RAV4, di ba? May mga pinapakita siyang niyayabang niya, di ba? Sinasabi niya yung Pariseo, yung let he who is without sin cast the first stone. Ba't wala bang kasalanan si Pastor Abante? Ito ang biblical quote ko para kay Pastor Abante na Bishop sa daw Mateo. siya. Bishop, oo. Bishop Abante. Di Bishop. Oo. Baka bullship. Hindi po, Bishop naman. Bullship. Ship. Ang sabi ko, bullshit anyway, ito ang biblical quotation ko na sa isang bishop na naka-Escalade at naka-Mercedes na AMG pa Okay, sabi sa Mateo mas mahirap mas madali pang lumusot ang isang camel sa mata ng karayom, nasa butas ng karayom, kesa ang mayaman ay pumunta sa kaharian ng Diyos. Sino bang mayaman? Di ba mayaman ka, Pastor Abante? Bishop pala, Bishop. Sige, Bishop na nga. Baka kaibigan si Stephen Bishop. Yung So, ibig sabihin pala, attorney, bago sila nagkaroon ng Quadcom, bago sila nagkaroon ng mga investigasyon na ganyan, so, supposedly, alam nila dapat yung mga sinasabi nila, batas nila. Eto naman si Luistro, nakita pa kami kaninang umaga sa show. By chance. Alam mo, etong si Luistro, kung ikaw ay bobo, akala mo matalino. Pero kung ikaw ay matalino, alam mong siya ay bobo. Kino mo, sinasabi niya, inaano niya ng yung elements daw ng extrajudicial confession, iniisa-isa niya.
Extrajudicial confession yan kasi voluntary yung pag-amin daw ni Pangulong Duterte na siya ay pumatay. Voluntary. Alam niya ang consequences. He is of sound mind. May nakalimutan siya eh. Ang extrajudicial confession po, Congressman Luistro, ay ginagawa during custodial investigation. Hindi po custodial investigation yan. Yan ay legislative hearing. Ayun. Oh, ano sinasabi mo? Besides, tignan nyo yung pinagsasabi nyong nangumpisal si Pangulong Duterte. Sino bang sinabi niyang pinatay niya? May tao ba? Wala po. Oh, wala pala eh. Ayan, ayan. Parang libel yan. Pag hindi ma-identify kung sino yung tinutukoy mo, ay hindi libel. Oo, dapat may identity. Pinatay ko si ganito. Halimbawa, pinatay ko si Congressman Paduano. Sinabi ko, halimbawa may pumatay kay Congressman Paduano. Wag naman sana, ha? Kasi malapit-lapit na rin eh. Na siya ay matapos yung kanyang termino. Kasi last term na niya ngayon. Attorney. Di ba malapit na matapang? Diretsuhin mo. Siyempre humihinga naman ako. Oh, Okay, di ba? okay, Malapit okay. na matapos yung kanyang term of office. Si Paduano. At saka isang araw yan eh. Puputok yung ugat niya sa ulo eh. Tsaka si Kakahihiyaw niyan eh. po, si PRRD, lehitimong joker. Oo. Pag sinabi niyang pinatay ko, tas binitin niya, it's either tao o hayop yun. Oo. Diba? Parang di ba minsan sinasabi ko, di ba? Yang si Congressman Luistro, napakapangit ng ginagawa niya sa mga resource persons. So, minsan, siyempre hihinga ka eh. Oo. Sige. Pero alam mo, isang napagtanto ko dun sa, dito sa Quadcom hearing kahapon, di ba nandun si dating Senator De Lima? Opo. Magkamukha talaga sila ni Congressman Luistro. So, Ganon. oh, hindi naman masama yun. Di ba maganda naman si Senator De Lima? Di ba? Tama. Maganda. Ang dami nga nagkakagusto sa kanya. Di ba? Si Dayan. O Sus, yung si Mario Jonel. Joseph. O kung di ba naman maganda yun eh. Magkakagusto ba naman? Yung mga macho yun eh. Ha? Opo. Mga macho papa yun eh. Sus, Mario Joseph. Pero nanonood ngayon si Congressman Luistro kasi sabi niya binabantayan daw niya yung programa mo. Kaya nga sinasabi ko eh. Oo. Para naman, hindi naman sayang yung pagbabantay niya. Naririnig niya yung pangalan niya, di ba? Oo. Parang si Dan Fernandez. Oh, yeah. Merong bagong word pala gumagawa nga ako unti-unti ng Dan Fernandez Dictionary. Ala. Parang yung subordination by perjury, di ba? O meron siyang bago, different. Sa Dan Fernandez Dictionary, different. Noun. Ang ibig sabihin sa Tagalog doon, iba na. Bago na. Iba na, oo. Anyway, alam nyo, Joke yun ha, joke yun. pinaglaruan lang kayo ha, pinaglaruan lang kayo. Natatawa ako doon sa kay, yung sinasabi niya. Sabi niya, kino-confirm nyo ba na okay sa inyo pumunta yung ICC rito para imbestigahan kayo? Sabi niya, sipain ko sila. O, kino-confirm ba nyo ba yung sinabi ninyo kay Congressman Manuel na pag binigyan ko ng pamasahe, pupunta kayo sa ICC para magpa-imbestiga? Sipain ko rin sila. Punta ako doon, sipain ko rin sila. Grabe, no? Ay, nako. Yun lang yung response niya. Bago si Manuel naman, sinasabi, anong pinagamitan sa confidential funds? Confidential nga eh! Which part of confidential do you not understand? Oh my God. Yung confi o yung dential? Pag nagre-refer ka sa dictionary, sir, alam nila yun. Oo. If not, talagang di nila alam. Paano kaya yun, no? Ewan ko. Oh. But anyway, baka pwede, si Vic, pwede bang magmagandang loob ka na, na kunin yung dyaryo? May maganda akong nakita rito eh. Sa dyaryo, na Ayun. trivia lang, medyo malihis naman tayo sa politika sapagkat, alam nyo, pinakita na naman ng Quadcom yung kanyang ignorance kung anong tunay na function ng legislative inquiry. Ang dami nyo ng informasyon. Yung sinabi ni Pangulong Duterte, okay, pagpalagay mo na, di ba? Naniniwala naman kayo kahit kanino eh. Salamat po. Di ba si Garma, naniniwala kayo na may reward system. Bakit tinatanong nyo pa kay Pangulong Duterte? Yung mga sinasabi nyong pinatay niya, etc. Di ba sinabi na niya yun sa Senado under oath, under the same circumstances. Ba't uulitin nyo pa? Ang gusto niyo lang gisahin siya. Ang nangyari, kayo ang ginagisa. Oo. Hindi naman kayo makaporm. Ito, nasabi na rin yung
si Congressman Manuel. Palagi ko interesado siya. Alam mo kasi passionista siya rito. Ayan, oh. May nakita pala, nandito siya sa ulat sa Filipino Mirror, yan. Or sasabihin ni Dan Fernandez, tama. Pag sinabi ni Dan Fernandez, Filipino Mirror, tama rin, kasi Filipino tayo eh. Apo. Pero ito, Filipino Mirror. Filipino Di ba? Mirror. Okay. Yan, oh, sabi niya, lumang sapatos, oh, nakita 5,500 years old na puwerong sapatos. Leather. Alam mo kung saan nakita, oh? Sa Areni Cave, sa Vayots, sa Armenia. Oh, baka interesado si Congressman Manuel dito kasi hindi, pasyonista yun. Di ba maganda magdamit yun? Mahilig sa sapatos yun. Etong lumang sapatos na nakita sa Vayots, sa Armenia, magandang, balita to para sa kanya, palagay ko. So, diet skill? Oo, baka gusto niyo pumunta rin sa Vayots, sa Armenia, para tingnan ito. Ha? Okay. Pero alam mo sir, yung luma na mahal, maganda yan. Mas Oo mahal naman. yan. Oo naman. Lalong mahal. Antique ang tawag niyan, di ba? Kaya kasi Dilima, mahal siya ni Jonel. Sayang. Kasi luma siya na mahal. Oo, diba? Oo. Matay talaga. Sabi mo, wag na. Okay, bata. Sige, tama na. Titigil na ako kasi napanood naman nila. Opo. Oo, sila na maghusga dyan. Sige na. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.